Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Nandito naman po tayo muli kay Kuya Oming. Bisitahin natin. After few days mga kabayan na nagtanim po tayo dito sa kanyang munting garden. Nandito tayo muli para tingnan natin at linisin natin. Siyempre bisitahin na rin natin para makumusta natin si Kuya Oming. Kaya tara mga kabayan. So ayan po mga kabayan, nandito tayo dahil may request. No, pero pinilit ko ito mga kabayan kasi napaliwanag ko na po ito kung bakit po limited lang po yung ating dinadala ditong gamit. Kasi po unang-una si Kuya Oming ay naglagay ng kubo dito na walang pahintulot sa may-ari. Napansin nyo po hindi halos pinapakailaman ni Kuya Oming kung ano man ang nakatayo ditong mga kahoy sa palibot ng kanyang kubo na tinutulugan. Kasi po mga kabayan, anytime no, baka palayasin si Kuya Oming nang bigla-bigla na wala kami, paano yung mga gamit? So kung ano lang yung talaga, kumbaga survival na lang po yung buhay dito ni Kuya Oming po mga kabayan, na hindi talaga tayo pwedeng maglagay kung ano-anong mga gamit dyan. So hanggang ganun lang po muna tayo mga kabayan, hanggat nandito si Kuya Oming, talagang hindi natin pwedeng punuin ang gamit o ano pa man. Alam ko po yun mga kabayan. Alam ko po kung anong kulang ni Kuya Oming. Nakikita ko po kung anong kulang ni Kuya Oming. Kailang pigil. So ngayon po, this time po mga kabayan, no, nandito na tayo sa kubo ni Kuya Oming. Ay, naku, nandoon pala si Kuya Oming. Kuya Oming, anong ginagawa niyo po dyan? Ha? Ay, mukhang naglalaba po si Kuya Oming mga kabayan. Saan siya dumaan? Ay, may daanan na rin dito. Oh, wow! Extension. Gumagawa si Kuya Oming ng daanan dito kasi dito kami nagtanim ng kangkong. Ay, naglaba po kayo dyan? Ha? Oh, kasi nagkaroon na po ng tubig po mga kabayan. Kaya nakakapaglaba si Kuya Oming dyan, no? Sabi nga po ng mga nakakilala kay Kuya Oming po mga kabayan, pag tag-ulan daw, bibihira nila makita si Kuya Oming na pumunta doon sa igiban, doon sa puso. Dahil nakikita nila dito na dito naliligo at naglalaba. So siguro, siyempre, sayang nga naman yung tubig at malinis naman din, no? Naglalaba si Kuya Oming at dito siya naglalaba at naliligo. Bali, ang hinahakot doon ni Kuya Oming doon, yung pang inom na lang niya. So, ayan po, naabutan natin, no? Tamang-tama po mga kabayan, at nagulat ako dito sa bahay niya dahil meron na namang lagusan dito sa likuran para siguro madiligan niya yung kanyang kangkungan dito. Wow, ang ganda ng ilog niyo po dyan, Kuya Oming, Oh, libre ang tubig. Nandito lang sa likod ng bahay nyo. No? Tapos meron po palang nagtanong sa atin, kasi napansin nga nila itong may tubig na po dito. Baka daw abutin ng tubig yung bahay kubo ni Kuya Oming. Hindi po. Malayo-layo po. At saka nasa mataas yung kubo ni Kuya Oming. Okay, sige. Tapusin nyo po yan, Kuya Oming. Naumpisahan nyo na. No? At labahan nyo po. Okay, wag muna nating anwes Kuya Oming. Patapusin muna natin kasi sayang po yung tubig. No? Yung oras niya na nilaan dyan maglaba. Hayaan muna natin siya maglaba dyan. Yan, totoo nga po ang sinabi ng kakilala ni Kuya Oming na ganyan po ang ginagawa niya. Naglalaba at naliligo dyan. Ang daming tubig niyo po dyan, Kuya Oming, punong-puno, ano?
Yan. Yung mga gamit naman po sa bahay ni Kuya Oming, okay naman po mga kabayan, wala nang problema. No? Sa ingan, may mga kaldero, pinggan, plato, baso, kung ano-ano pa. No, the rest po ay hindi po natin maibigay, no? Kasi mamaya masitan na, o ano ba yan? Akala ko kubo lang. O kaya pinayagan kitang magstay dyan. Kasi akala namin ay simpleng kubo lang. Bakit unti-unti naging bahay na yung kubo mo? O lalo na hindi talaga natin mapaayos. No? Mapalayas na si Kuya Oming. Ay ngayon, pag napalayas niya si Kuya Oming, buti kung malalaman natin, no, kaagad kung saan lilipat. Paano kung hindi natin alam, araw-araw tayo na sa malalayong lugar, hindi naman tayo araw-araw nandito nakamonitor kay Kuya Oming. Kasi sa dami-dami ng pinupuntahan natin araw-araw, hindi lang isang tao, isang pamilya, kundi marami. Hindi lang din isang kabundukan, hindi lang din isang lugar, kundi marami. So ayan po mga kabayan, habang naglalaba muna si Kuya Oming dyan, no, meron din tayong ibigay sa kanya, no, maliit lang po para meron siyang upuan pag kainan niya. So, unahin ko po, bawal po tayo ipaayos yung bahay dito ni Kuya Oming. Kasi nadat na namin dito, plastic lang. Bakit bawal po natin ipaayos? Kasi, kumbaga, sumipot lang dyan si Kuya Oming na walang pahintulot sa may-ari. Kung galawin po natin yan mga kabayan, ngayon pinayagan kasi ganyan lang naman yan. Anytime, hindi mahirap paalisin. No? Hugutin mo lang yung mga naka-alay dyan, okay na. Kung pinaayos natin yan, lagyan natin ng yero, lagyan natin ng plywood, etc. etc. Bahay kubo na maayos, baka palayasin si Kuya Oming. Kawawa naman. Unang-una, ayaw na may-ari may titira sa lupa nila mga kabayan. Kasi mahirapan sila magpaalis. No? Mahirapan sila magpaalis at bandang huli, pag tumagal na at nasanay na dyan, baka yung may-ari pa ang magbayad sa'yo pag oras na paalisin ka. Kaya ang nangyari ngayon, nilagay lang namin ng trapal para kahit papaano, pag natulog si Kuya Oming, pag tag-ulan, na hindi siya mabasa dyan. Na kahit papaano, madaanan ng may-ari o caretaker dito na tagabantay ng lupa, hindi siya masisita. No? So, okay na po yan dyan. So, pagdating naman po doon sa mga gamit, may mga lutuan na, may mga pinggan na, may musketero na, at iba pa na magagamit sa araw-araw na pamumuhay ni Kuya Oming. No? Hindi na rin tayo pwedeng maglagay kung ano-ano pang mga gamit. Kasi sisikip. Hindi araw-araw nandito si Kuya Oming. Open ito, no? Baka mamaya mawala. At higit pa doon mga kabayan, siyempre mapansin na ng may-ari na bakit ang daming gamit. Baka mamaya tuluyan na talaga dyan titira si Oming. O masita na naman, paalisin na mas Kuya Oming. So ito lang muna ang maibigay natin. Ang importante, may magamit sa araw-araw, may pagkain, no? Total, ako nga, kaya ko ngang may matulugan, hindi na mababasa sa oras ng tag-ulan, no? Yung kain na squat lang, yung kain na bahala na kung saan uupo. Kaya na po ni Kuya Oming yan, wala nang problema dyan. Napakasimpleng problema na lang po yun. Ako nga, kahit saan ako kakain, kahit nasa kabundukan ako, nakikita nyo naman ako. Kung ano yung nagawa ko sa kapitbahay mo, hindi pwedeng gawin ko rin sa kapitbahay ng iba. Depende po yun sa sitwasyon, hindi pare-parehas. Hindi ibig sabihin na i-vlog ko tong isa, kung anong naibigay ko doon sa isa, ay maibigay ko rin po doon sa isa. Depende po yun sa sitwasyon, depende po yun sa sponsors, depende po yun sa budget, depende po yun sa sitwasyon. Ha? Ganun po yun. Ilawakan natin yung pag-iisip natin, ha? So, maliban lang po siguro mga kabayan, kapag makausap natin yung caretaker o may-ari ng lupa, na magpaalam tayo na bibigay tayo ng kapirasong or magpagawa ng kapirasong kubo na diyero, no? Or magbigay tayo ng nayayari na kubo, pwede po yun. Walang problema. Gagawaan natin ng paraan. Kaya lang, this time, wala eh. Wala tayong choice. So, ito muna.
No, ang importante na hindi na magutuman si Kuya Oming at meron na siyang matulugan. So ngayon, bumili na lang ako na kwadradong maliit na lamesa na kahit papaano may patungan sa pagkain niya. At oras na nandito kami, pag nilulutuan namin, may lapagan sa mga hinihiwa naming sangkap. No? So ngayon po kasi mga kabayan sa nangyayari sa buhay ni Kuya Oming, no, nandito siya kasi nakausap ko na rin isa sa mga kapatid ni Kuya Oming, o mismo yung nanay niya, no, may mga problema, may mga pinagdaanan si Kuya Oming. So ngayon po mga kabayan, hindi natin alam na nandito lang muna si Kuya Oming temporary, no? Gusto lang muna niya mag-relax, gusto muna niya mapag-isa. Gusto siguro niya na yung wala siyang pakisamahan, no? Dahil yung ibang mga kapatid niya ay may mga kaya-kayang pamilya na syempre may mga kapatid talaga na mahiya, sumampa sa mga kapatid na may pamilya na, lalo na pag may mga anak na, may edad na, no? May pamilya na, siyempre iisipin o nag-iisip si Kuya Oming, baka ako ay nagiging pabigat. Hindi naman pwedeng titira ako sa kapatid ko habang buhay. Pwede siguro, temporary. So ngayon, nandito siguro siya. Hindi natin alam, pagdating ng panahon po mga kabayan, ay ma-realize na lang, maisipan niya, ay, uwi na ako doon kay mama ko. No? Yung mama niya ay nag-aantay din sa kanya. Gusto din siyang makasama sa bahay. Kailang wala ding matitirahan. At nakikitira lang din po yung mama niya. Or sa kapatid niya na uuwi siya. So, ganun lang po. Pero, okay kung sa nanay siya titira. Dahil kahit papaano, hindi pa naman ganun katanda yung nanay niya. No? Kaysa doon sa kapatid na may asawa na unless lang siguro kung may kapatid siya na walang asawa, pwede yun. Pero kung kapatid na mayroong asawa, mahirap. Mahirap po talaga. As in, 101% mahirap makisama sa kapatid na mayroon ng asawa. No? Kasi madalas okay yung kapatid mo, mismo kapatid mo, pero yung bayaw mo, yung manugang mo, no, asawa ng kapatid mo ay mahirap pakisamahan yon. Hindi 101%. Oh, so ayan Kuya Oming, ayos lang po kayo. Ayos. Oh, ayos lang si Kuya Oming. Nag-i-enjoy siya diyan sa swimming pool niya na naglalaba. Ayan. Meron din nagsabi na bakit hindi daw nagsasaing o nagluluto si Kuya Oming. Nagluluto po siya, marunong naman po siya magluto. Kailan po pag nandito kami, para naman kahit paano makakain-kain siya ng maayos. Kaya nilulutuan ko po siya. Marunong po siya magluto. Pag wala kami, ay siya naman po nagluluto dito. Siyempre, maraming salamat din doon sa lahat na nag-suggest, mga suggestion nyo. No? Pero pasensya na yung ibang suggestion na hindi naman natin pwedeng gawin dito, ay pagpasensyahan nyo na ha. Kasi kung ako lang po mga kabayan, alam nyo naman po, pagdating sa bahay ni Mami D, no, basta meron talagang lahat ay buhos ko yan doon. Hindi baling walang matirang pera, basta maibuhos ko sa bahay. Importante yung bahay, yung pagkain madali lang hanapin. Alam nyo naman po ako mga kabayan, pagdating sa mga gayang bagay, ay kaya ko na po yan, no? Alam ko na po yung gagawin. Ayan po mga kabayan, tinanggal natin yung inuupuan ni Kuya Oming. Ginagawa po niya yan, no? Ayan po yung inuupuan ko pag nandito rin ako. At ngayon, tinanggal natin para mapalitan natin na maayos na lamesa at upuan. Kailangan kautan siya dyan. So, ayan po mga kabayan, yung inyong request na lamesa. Akala ko nga, super liit to eh. Standard size lang po pala mga kabayan. Akala ko yung maliit na maliit. Hindi po pala. Yung katulad sa lamesa ng aking anak na ginagamit niyang study table. Malaki po pala. Tapos itong dalawang upuan natin. So ayan din po yung ating bagong kalan na di kahoy, kasi marami nga pong kahoy dyan si Kuya Oming, no? At yon nabili natin ay di uling ay maliit.
Kaya dinalhan natin uli ngayon. Aba, napansin ko po mga kabayan, merong punla si Kuya Oming, oh. Ayan, oh. Hindi ko alam kung anong punla yan. Ayan, mamaya itanong natin sa kanya. Nagpunla siya, no? Habang naglalabas Kuya Oming, silipin na rin natin yung ating mga tanim. So, ayan po mga kabayan. Malalaki na po talaga yung ating kangkong. At nagtanim ulit si Kuya Oming. Ayan. Ang galing. Siguro naggulay siya dyan kasi may bawas, oh. Ay, naggulay nga siya, oh. Ayan, oh, may mga putol-putol na. So, ito yun. Ayan, halata ko kasi malago na yan, eh. May mga putol na. Ibig sabihin, itong tinanim niya, ito yung ginulay niya. O, diba? Ang galing. Mayroon na siyang napakinabangan niya yung tinanim na kangkong. Ginulay din niya, mga kabayan. Tapos, silipin natin yung ating talong na tinanim nung nakaraan. So, ayan po mga kabayan, ang lalaki na. No? Ayan po, ang lalaki na. Yan. Oo. Ayan. Ay, may namatay. May namatay, hindi nakayanan. Ayan. Pero halos lahat naman po mga kabayan ay lumaki na. Ayan, ayan. Tapos nandito pa sa likod. Dito sa likod po mga kabayan. Ayan po. Oh. 'Di ba? Oh. Lahat ay wow, malaki na talaga yung iba. Ayan no, ang lalaki na nila. At ayun pa. Oh, see, nakita nyo naman, no? At ito yung sinasabi ko mga kabayan na mga ipil-ipil, no? Na pwedeng gamitin pang kubo ni Kuya Oming. Hindi po yan pwedeng tapasin o kumuha si Kuya Oming dyan. Napapansin nyo po na walang pinapakailaman o pinuputol si Kuya Oming dyan na ginamit niya sa bahay kubo niya. Hindi po. Mga putol-putol po yun. Mga layang kahoy, mga pulot-pulot niya, yung mga maliliit na akala mo kasi laki ng daliri natin, no? Hindi siya nagputol dyan kasi alam din niya sa sarili niya na baka mamaya magbawas siya dyan, magputol, manguha siya dyan, palayasin siya. So alam niya mga kabayan, kayo mga kahoy dyan, hindi niya pwedeng pakialaman, no? So yung ating kamatis, kumusta? Ayan, malaki na din. No, tukuran natin yan pag medyo malalaki na yung mga branches niya. Tukuran natin kasi pag humangin, pag umulan, syempre lalaylay siya, masisira. So, tukuran ulit natin yan pag lumaki ng konti para hindi maputol o hindi matumba yung ating gulay na masarap. So, ayan po mga kabayan. Ayan, Kuya Oming, meron na tayong lamisa. Para hindi na kayo mahirapan, mas lalong komportable kayo kumain. Opo po kayo dito, Kuya Oming. Opo po kayo. Yan, ang bago nyong lamesa, Kuya Oming, para magiging komportable kayo pag oras na kumain na kayo, Kuya Oming. Maganda po ba? Ha? Ayos? Ayos po yung lamesa natin? O, kumusta naman po kayo, Kuya Oming? Ha? Busy kayo sa pagtatanim? Ha? Hindi kayo umalis ngayon? Araw? Hindi. Kumusta yung paglalaba mo doon? Ayos lang? Okay lang? Oh, 'di ba? Marami ng tubig. So ayan pala mga kabayan, no? Napansin ko nga may nagtanong doon sa daliri ng kamay ni Kuya Oming. Bakit parang may singsing daw na nakabaon. Ngayon wala na po mga kabayan, natanggal na po yun. No, pero parang electrical tape na lang po yung nilagay niya. No, wala na yung singsing na parang nakabaon sa daliri niya kasi tinanggal na po yun. So ngayon mga kabayan, katatapos lang maglaban ni Kuya Oming, alam ko ay napagod na naman. No, so dinalhan namin ng pagkain dahil kako hindi na namin kaya magluto dahil meron pa kaming pupuntahan.
no? At may dadaanan, may kausap ako. Sabi ko, bilhan muna natin si Kuya Oming ng makain niya kaagad, no? Na may sabaw. Kaya ito mga kabayan, mayroon kaming daladalang pagkain ni Kuya Oming. O Kuya Oming, bigas pa po kayo. Marami pa? Ayun. Tapos, yung ulam po Kuya Oming, oh. Oh, yung ulam mo. Sige, kain niyo po kayo. Dito niya po ilagay yung ulam. Kuya Oming, bumili na rin ako ng kalan mo pangkahoy, ha? So, mayroon pa siyang uling mga kabayan. Ayun. Yung pangkahoy ay magagamit niya ito dahil marami siyang kahoy dyan. Sayang naman. Kaya ayan, binilhan natin. Okay, sige, kain po muna kayo. Wow, ang sarap pala ng ulam niyo, Kuya Oming. Isda, sinigang. At meron din po pala nagsabi mga kabayan, may nag-comment din doon na hindi kumakain si Kuya Oming ng gulay. Kumakain po siya. Kaya lang po, yung ginagawa po ni Kuya Oming ay, ayan, sabaw muna, no? At, parang kanin, sabaw, ganyan. Then after yung kumain po, banata niya yung sabaw, gulay at saka ulam. Ganyan po siya. No, tinuturuan ko nga, o sige mag-ulam ka. Tinuturuan ko nga po mga kabayan na isabay yung ulam para lalo siyang ganahan kumain, isabay yung ulam pag kumakain. Kailang nung bago-bago kami dito, bago namin siya nakilala, talagang ganyan siya. Akala ko nga sabaw lang kinakain niya, yung pala after niya kumain ng kanin, pag naubos na niya, sa kanya kainin yung ulam na natira. Lahat pa ng klaseng gulay, no, kinakain po ni Kuya Oming. Tulad dyan sa kangkong na tinanim niya, may bagong pitas at may bagong tanim. Ibig sabihin, naggulay siya dito. At saka may bagong ano dyan, no, linis, bunot ng mga damo. Ayan, nagdadamo pala kanina si Kuya Oming. Ayan, no, mga bagong bunot pa. Nagdadamo pala siya kanina. No, kasi sabi unfair naman dahil bakit si Mami D, yung isang ina, binigyan ng magandang bahay, bakit si Kuya Aming walang bahay? Unfair naman. Hindi niyo po alam yung sitwasyon. Huwag kayong mag-comment o magsalita ng hindi maganda hanggat hindi niyo po alam kung anong reason, kung bakit ito lang ang naibigay natin Kuya Oming, kung bakit yon ang naibigay natin ni Mami D. No, wag. Kasi hindi nakakatulong yung hindi magandang komento na hindi naman talaga natin alam ang sitwasyon kung bakit, no? Hindi masama ang magtanong. Pero yung pinpoint ka kaagad na parang wala kang nagawang maganda kasi unfair ka agad, no? Hindi maganda. Hindi magandang komento, no? Mag-suggest, magtanong, very welcome po yan. Kasi hindi naman ako perpekto, no, may mga bagay-bagay na sa alam ko ay okay na pero meron palang kulang. So okay po yon. The more tayo magkakaroon ng experience, the more natin mapulido yung ginagawa natin hanggat merong mag-suggest, no, hanggat merong tutulong sa iyo kung paano mo pa lalo mapaganda yung isang bagay. So ganun po yung mga kabayan. Hindi po unfair. No, hindi po lahat o hindi po ibig sabihin na lahat ng nabigyan ko ng tulong, lahat ng nabigyan ko ng pabahay, lahat ng nabigyan ng ayuda ay magkaroon din ng bahay na kasing ganda ng bahay ni Mami D. Hindi po ako gobyerno. Kahit nga gobyerno mga kabayan hindi pwedeng bigyan yung 10 pamilya ng gobyerno na ibigay din doon sa kabilang barangay. Depende po yun sa sitwasyon. Unang-una sa budget. Ganun po yun, ha? Yan po mga kabayan, yung gulay lahat wala na. Naubos na yung kanin, yung gulay naman ang pinapak niya, at yung sabaw, siyempre higupin ni Kuya Oming. So ganyan po, lahat ng gulay kinakain po niya. Kaya nga po, nagtatanim kami ng mga gulay, kasi po ay mahilig po kumain si Kuya Oming ng gulay. Ayos, Kuya Oming? Timing po talaga Kuya Oming yung pagdating namin, naglaba kayo. Siyempre pagod pag naglaba.
pinagpawisan pag naglaba, may pagkain, o tamang-tama. Tapos na kayo maglaba, may nakahanda ng pagkain, o wala nang problema. Mga biskwit, nandyan pa? Meron pa? O kasi binigyan namin si Kuya Oming ng malaking balde ng biskwit para dukot-dukutin niya, merienda, almusal sa umaga, merienda sa hapon. So meron pa daw. Siyempre, siya lang naman mag-isa dito, 'di ba? So ito mga kabayan ay bigay na rin natin ni Kuya Oming para meron siya magamit-gamit dito. No? At lalong-lalo na paglilinis dito sa mga tanim niya para meron siyang magamit. Okay, nakapahinga na si Kuya Oming. So linisan namin yung aming mga pananim dito mga kabayan kasi mabilis tumubo ang mga damo ngayon dahil tag-ulan na, no? So ngayon linisan natin para lalong lalago yung mga pananim natin. O Kuya Oming, sa inyo na po ito, bigay ko. O katulad nito mga kabayan, o dadami ito pag hindi mo na ano. Ayan o. O, di ba? Ayan o. O. Ayan. Oh, 'di ba? Ang bilis lang naman linisin eh. Oh. Ayan. Oh, mabilis lang linisin. Tanggalin yung mga ano, malambot lang naman. Oh. Ayan, sanay na sanay si Kuya Oming. Kung mga kabayan, may dala kaming saging, no, at saka papaya. Itong saging at papaya mga kabayan, ito din po yung bigay ng mga katutubong aitas po mga kabayan galing sa kabundukan, no? Binitbit din natin dito kay Kuya Oming para matikman din ni Kuya Oming yung tanim ng mga katutubong aitas na super sipag po mga kabayan. Kaya ayan po, matikman na ni Kuya Oming ang fresh, organic na prutas para matikman ni Kuya Oming. Ayan, tinabi natin yung buto kasi pwedeng ibila ni Kuya Oming tapos itanim din ni Kuya Oming. Ayan. Kuya Oming, yung buto niya sa papaya, matamis po yan Kuya Oming. Itabi nyo po, ibilad nyo po, tapos itanim nyo po ha. Binhi. Tulad ng ginawa nyo po dyan, oh. Tinan nyo, ang ganda ng ginawa nyong nagpunla kayo. Ano po pala yung pinunla nyo Kuya Oming? Ano po yon? Kamatis. Yun ba yung kamatis na dala namin noong nakaraan na ginamit sa sinigang? Yung buto? Ang galing. Yung ginawa namin nung nakaraan mga kabayan na pinagluto, itinabi pala ni Kuya Oming. O, tikman nyo po. Oh, sarap. Oh, di ba? Matamis? Oh, matamis talaga. Organic po yan, Kuya Oming. Tanin mga masisipag natin katutubo. Okay lang po. Ang dami sa bahay. Pero actually mga kabayan, hindi bigay ha. Bigay, pero binigyan din natin, no? Kaya matang balat ha. Dandahan lang po, yung balat nasama na. Para hindi mapait. Yan. Oh. Mamaya kainin nyo ulit yung kalahati ha, bago kayo matulog, Kuya Oming. Kasi masira yan. Tapos yung saging kainin nyo rin po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.